Yes, hello, good morning mga kawakwak. Kumusta kayo? So, ito kasi dumaan lang sa newsfeed ko din. Medyo nalungkot lang ako, naalala ko lang nung panahong naglalakad siya. Kilala nyo pa ba to? Natatandaan nyo pa ba? 2 years ago, nung tinulungan ko si tatay sa gitna ng init ng araw. Tapos nung na-share ng sister ko nakaraan, nalungkot ako kasi nangyari sa kanya yon. Masaya na rin ako kasi nakauwi siya ng maayos sa kanyang pamilya, sa tulong na rin ng isang bus. Hinabol ko pa yung bus, kinausap ko yung konduktor. Salamat nga pala, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-share, kasi sa pag-share lang makakaabot na tayo ng simpleng tulong para makaabot o makarating sa pamilya ng tinutulungan natin, kung ano man yung nangyayari sa kanilang kapamilya. Kaya yun, so balikan natin kung paano nga ba nangyari yun. Ito si Tatay Edot. So ito na ngayon. Ang sa akin ngayon sana, kumusta na kaya si Tatay? Gusto ko sana siyang puntahan gusto ko siyang makakwentuhan kahit saglit, kasi nung time na yun wala talaga kaming panahon para magkwentuhan. Balikan natin ng mga nangyari 2 years ago. Viral ngayon sa social media ang ginawang pagtulong ng isang lalaki para sa isang matanda na naglalakad pa uwi papuntang bayan ng Quezon mula sa lungsod ng Puerto Princesa. Kwento ni Jefferson na siyang tumulong sa matanda na nagngangalang Tatay Edot, bibili lang sana siya saglit ng pangmerienda matapos magtrabaho. Nang makitang naglalakad si Tatay Edot, bandang 4:00 ng hapon nitong Agosto 17 sa Sitio Maligaya, Barangay Iraan, Aborlan, Palawan. Ayon kay Jefferson, hindi hinihintuan at pinapasakay ng shuttle at bus si Tatay Edot dahil wala itong perang pamasahe. Dahil sa nais na makatulong, sinamahan ito ni Jefferson na pumara ng masasakyan. May dumaan na umanong shuttle pero ibang ruta ang biyahe. Kaya napagpasyahan ni Tatay Edot na ituloy na lamang ang paglalakad. Hindi naman umano matiis si Jefferson na maglakad sa initan ng matanda at maabutan pa ng dilim. Kaya hinabol niya ito at binigyan ng 100 piso para sana sa pambili ng pagkain. Nang bahagyang makalayo ang matanda, may natanaw na bus si Jefferson. Agad umano niyang kinuha ang kanyang motorsiklo at hinintuan si Tatay Edot para habulin ng bus. Mabuti na lamang daw at huminto sa terminal ng Aborlan ang naturang bus. Kinausap ni Jefferson ang konduktor ng bus na pasakayin na si Tatay Edot at siya na ang bahala sa pamasahe. Nagpapasalamat din umano si Jefferson sa konduktor dahil inako na umano nito ang kulang na bayad sa pamasahe. Kahit sino naman po talaga, yung talagang makakita sa sitwasyon ng matanda kasi pawis na po siya. Para sa akin po, hindi ko talaga ako nagdalawang isip, hindi na ako nag-upisa kung bad or good person siya. Ang goal ko talaga, matulungan si Tatay. Agad namang ipinost si Jefferson sa kanyang Facebook account ang nangyari para raw makita umano ng pamilya ni Tatay Edot na nakasakay na ito at masigurong ligtas na makakauwi. Hindi umano inaasahan ni Jefferson na aabot sa halos 2,000 reacts at higit 700 shares ang kanyang post. Ang sa kanya lamang umano ay ang pagnanais na makatulong kay Tatay Edot na makauwi sa kanyang pamilya. Pinalingon ko kasi Tatay para picturean. Sa akin naman, kita man ng kamag-anak niya na taga Quezon, nakalugin siya kagad sa terminal para makita siya kagad doon. Ayon pa kay Jefferson, walang pinipiling oras at lugar ang pagtulong at hanggat makakaya ay ibahagi ang kabutihan sa kapwa. So again, salamat po sa lahat ng mga nag-shares, mga kakilala ko man o hindi, nung time na yon na nangangailangan si Tatay ng tulong para makauwi sa kanyang pamilya. Thank you so much po sa lahat ng mga nag-share ng aking post sa Facebook. So ngayon naman ang goal natin, after 2 years, musta na kaya si Tatay Edot? Subukan natin gawa ng paraan para mapasyalan siya sa Quezon, para makapagkwentuhan kaming dalawa, kasi hindi man lang kami nagkapagkwentuhan ng maayos nung time na yun, kasi ang iniisip ko talaga ay matulungan siyang makauwi.
nung time na yun kasi kawawa siya. Ngayon subukan natin gawa ng paraan na mahanap ulit si Tatay Edot at makipagkwentuhan tayo sa kanya. Yan, thank you again mga kaibigan, mga parikoy, mga kawakwak. Please share itong video ha. Huwag kakalimutan, react na rin. Salamat.